Isinumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang kanilang ikatlong interim report sa iniimbestigahang flood control projects. Kabilang sa mga pangalang nakakaladkad dito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops Jay, pinaiimbestigahan nga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan at ang mga undersecretary nito na si Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Pinagbasehan ng ICI ang ipinasang report ng Commission on Audit hinggil sa konstruksyon ng riverbank protection structure sa bagong silang Purok 4 sa Plaridel, Bulacan na nagkakahalaga ng 72.3 billion pesos. Ang kontraktor ng proyekto, ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. February 25, 2025, nang pirmahan ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang notice to proceed ng Top Notch. May 26 naman, 2025, nang inisyu ang Certificate of Completion ng proyekto. Pero pagpunta ng COA, para sa physical inspection nito noong September 15, walang nadatnan na flood control structure sa lugar kahit nabayaran na ng buo ng pamahalaan. Hindi raw na-implement ang proyekto ayon sa technical inspection ng COA. Lumalabas din na nirelocate umano ang proyekto sa ibang bahagi ng Riverside nang hindi suportado ng anumang legal na dokumento na ipinapayagan ang relokasyon. Dahil dyan, pinatitignan ng ICI kung posibleng kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification at paglabag sa Procurement Reform Act ang mga sinibak na Bulacan 1st District Engineer na sina Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at Yumir Villanueva at iba pang opisyal ng DPWH 1st District Engineering Office dahil sa kapabayaan ng mga ito. Gayon din sila former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral para naman sa potential violation ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pops J, paglilinaw ng ICI, ito lamang ay findings ng kanilang preliminary investigation at mahalaga na matignan ng Office of the Ombudsman kung sino pa nga ba ang dapat mapanagot sa kapabayaan sa paggamit ng pondo ng bayan. Pops J. Arles, may pahayag na ba si dating Secretary Bonoan sa rekomendasyon na ito ng ICI? Sa ngayon, Pops J, ay wala pa rin tayo nakukuhang tugon mula rito kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero pagbibigay diin ng komisyon na itong si Bonoan ang may command responsibility sa lahat ng mga infrastructure ng pamahalaan nung siya ang nanunungkulan bilang kalihim ng ahensya. Arles, may update na ba mula sa Office of the Ombudsman kung kailan tatalakayin ang kasong ito? Sa ngayon, Pops J, ay patuloy daw ang kanilang parallel investigation nitong ICI at ng DOJ para nga masiguro na mapanagot at mapabilis ang pagsilip sa mga kaso kaugnay dito sa flood control scam. Pero pangako naman ni Ombudsman Aboying Remulla na talagang lahat ng kailangan masilip at mapanagot dito sa flood control scandal ay talagang mapapanagot sa batas ng ating bansa. Arles, ang sabi, na-relocate itong proyektong ito na sa Plaridel, Bulacan. Na ituloy na ba itong sinisilip na project? Sa ating nakitang drone picture, Pops J, itong proyekto na ito ay iginawa doon sa medyo kalayong bahagi ng kung saan ito dapat itirik. Pero Pops J, ayan ay ayon sa COA ay hindi tama at iligal ang naging proseso dahil kinakailangan kung ililipat ang konstruksyon ng isang lugar sa proyekto na nabid na, kailangan ito muling dumaan sa bidding process. So ito yung hindi na nagawa ng Bulacan 1st District Engineering Office, kaya nang pumunta para sa physical site inspection itong COA ay wala silang nadatnan doon sa dapat nakatayuan nito ng flood control project doon sa Plaridel, Bulacan. Arles, ano ang susunod na hakbang ng ICI? Sa mga paparating pang-araw, Pops J, siniguro ni ICI Chairperson Andres Reyes na marami pang mga pangalan ang kanilang isusumite sa Ombudsman para imbestigahan at kasuhan. Bukod pa dyan, magpapatuloy daw ang kanilang mga case recommendation din para nang sa gayon ay mapanagot pa rin ang mga dapat managot at sa paparating pang mga linggo ang pagbabalik ng mga pagdinig nito sa November 11 at 12 kung saan inaasahan natin ang pagdating ni dating Undersecretary ng DPWH na si Roberto Bernardo at dating House Speaker na si Martin Romualdez. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.